Okay po, another day, another vlog na naman po ang inyong lingkod. Meron na naman po akong i-aalok sa inyo na property. Okay po, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay, meron na naman po akong i-aalok na property dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Siya po ay along National Highway. Then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, nasa 4 kilometers po ang layo niya. Then, ito pong property, sabi ko nga po sa inyo, is along National Highway or Andaya Highway. Ano po, ang frontage na po dito sa National Highway is nasa 90 meters, 91 meters. Yun po yung frontage niya dito. Then, ang kabuuan po ng nasa titulo, nasa 30,900 something. Pero, ang ibibenta lang po ni seller is yung 30,000 or 3 hectares. Ano po? Then, yung pong 900 square mahigit, ititira niya po yon kasi meron po siyang napangakuan. Kaya kukuha lang po ng 10 meters frontage dito po sa highway, yung 900 square. Ano po? Then, yung pong matitira doon sa 91 meters ay dito na po yon sa 3 hectares na ibibenta ko sa inyo. Okay, tara po at iikuti natin ang 3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan pong natututukan ng aking camera. Yan po yung frontage dito po sa National Highway. Ayan, meron po tayo ditong bahay na nade-develop si Manoy. Ito, may garahe siya dito. Ayan, bagong gawa pa lang po. Then, ito po yung first na ito po yung ni-renovate niya. Pina-renovate na po niya yan. Ano po? Ito po yung unang bahay. Then next po ito. Bali po tatlo siya. Ayan po ang loob niya. Ano po? Ayan po ang loob nung pinagawa dito ni Manoy na bahay. Then ito naman po yung isa. Ayan. Magkakarugtong lang po sila. Ano po? Ayan, about po sa electricity, wala po tayong po problemahin. Meron na po itong kontador. About naman po sa wifi, ayan, meron na rin po siyang wifi dito mismo sa area. Ano po, ang may-ari po nito is kaibigan ko, kababayan ko po na taga Naga. Ayan po siya. Dito po sa bandang to, meron po siyang ginawang fish pond. Ano po? Ayan po, fish pond po yan. Hindi po yan naiigahan kahit po summer. Kasi dito po ay may source of water po dito mismo sa loob ng area. Meron po ditong sapa na hindi naiigahan. Okay po, may ikikwento po muna ako sa inyo about po dito sa property. Ano po? Yung presyo po talaga nito is 6 na milyon. Itong 3 hektarya na to. Then sa 6 na milyon po na yan, ang usapan po namin ni Manoy, patatambakan niya po ito. Ayan, eto po. Kasi medyo po dito sa babang to ay medyo mababa. Ano po? Mababa po yung part na yan. Kasi ito po yung National Highway. Siguro po ang taas po nung tatambakan dyan ay mga 2 ako. Pantay na po yan dito sa gilid po ng National Highway. Ano po? Yan po ang usapan namin noon. Sa 6 na milyon, tatambakan niya po yan. Yun po yung sagot niya. Pero, kinondisyon ko naman po siya about sa hindi na po tatambakan. Kung hindi na po patatambakan. Yun, nag-net po siya sa 5 million. Hindi na po niya yan tatambakan. Pero pag siyang magpapatambak, 6 million po ang presyo niya dyan dito sa property na to. Okay, tara po, bababain po natin. Ano po? Basta po yung maitatambak po dito, estimated ko po ay mga 2 ako. Ang taas ko po ay 5'4".
Kaya dalawang ako po ang itatambak dito. Ayan, ito po yung likod ng mga bahay na ni-renovate niya. Ano po, ayan, may nakaangkla na po diyang tubig kasi siya po ay may pinagawa na pong tubig dito. Nagpabutas na po siya. Ayun po ang tubig niya. Oh. Kaya po may tubig na po itong property. Then ayan, may kulungan po siya ng baboy dito sa likod. Ano po? Ayan, kita naman po ninyo yung likod ng bahay. Oh. Then, ayan po yung fish pan. Bali po yung fish pan, bali dalawa po siyang pitak. Ano po? Ayan. Okay. Meron po ditong mga kakao. Then, guyabano. Ayan, ito po yung tubig na pinagawa niya. Then, may rambutan dito sa kabilang side na to at saka mangga. Then, yun po ay yung isang yun ay lansones at lipute. Ano po? Okay. Medyo po dumamo na ulit ngayon. Nung nakaraan po ito ay pinalinisan niya. Kaya ang ganda po nito nung nalinisan. Ayan. Ito po yung area pa. Then, ayan. Meron po ditong duhat, santol. Ayan, yan po ang fruit bearings dito sa loob. Then, ito po yung tubig. Ayan po siya. Hindi po ito naiigahang tubig na to. Ano po? Kasi, maganda po ang tubig dito sa lugar na ito. Ayan po siya, oh. Okay. Ayan po ang tubig niya. Papunta po yan dun sa fish pond na pinagawa ni Manoy. Kaya po yung tubig na ay yung fish pond na yun, hindi po siya naiiga. Ito pong lugar na to kahit magtag-init, hindi po ito nawawala ng tubig. Naku po, baka ako'y malaglag. Okay. Ito naman po yung bandang likod. Ano po? May gilid po tayo ng highway. May frontage po dun sa highway. Tapos, dito po sa likod ay may tambakin. Ayan, ito po yung tambakin. Then, ito naman pong next na linya ay pa-overlooking naman po siya. Ayan. Sa bungad po ay commercial lot. Dito po sa likod ay farm lot. Ayan, may langka po siya dyan. Marami po itong nyug dito. Ang nyug po dito ay nasa more or less po ito ay 600 kapuno at mga takaran pa po ang mga nyug niya. Yung mga buyers po na naghahanap ng along National Highway, ito na po yung swak sa inyo. Ano po? Ayan, ito pa po yung isang fish pond. Wala na po, na-harvest na ni Mano yung kanyang mga tilapia dyan. Ayan. Ayan po yung area. Nung nakaraan po, ito'y pinatabas po talaga niya yan. Ang ganda niya po dyan, sa taas na yan, nung yan ay pinatabasan niya. Medyo po kasi nagiinulan, kaya madali pong lumabas na naman ang mga damo. Pero may mga pangilan-ngilan pa rin po siyang itinanim na nyog. Ayan po siya. Kasagsagan pong namumunga tong mga nyog na to, mga takaran pa po siya. Ayan. Pa-overlooking po ito. Ano po? Ito pong side na ito. Pa-overlooking po yan. Okay. Ayan po. Medyo padahilig lang po siya ng konti. Ito pong side na are. Ayan. Ayan po po ang area. Ang ganda po nitong property na to kasi sabi ko nga po sa inyo, may commercial lot na po kayo dun sa harap. Then meron po kayong farm lot dito sa likod. Ayan, maganda po dun is gasoline station sa harap or kainan kasi ito nga po ay National Highway. Dito po lahat dumadaan. Mga galing Kabikulan, galing Bisaya na nagbabayland ay dito po dumadaan sa lugar na to. Kaya salong-salo po ninyo yung mga
pasahero or mga bumibiyahe na mga trucking. Ayan. Medyo po talaga siya madamo na naman, oh. Pero sa nyog po niya, marami po siyang nyog. Okay, pupunta po tayo dun sa pa-overlooking. Ouch! Ayan pa po ang area. Ayan. Ay, mali yung ginawang pamamaraan dito ng paglilinis, oh. Sinunog niya yung mga nyog. Nasunog. Ayan, dito po sa part na to, hindi ko po alam kung anong ginawa dito sa likod na to. Bakit ganun ang nangyari sa mga puno dito. Or gawa lang talaga ito ng tag-init nung mga nakaraan. Hindi po kasi ako nakakapasok dito, matagal na ulit eh. Ayan, ito po yung area. Kasama pa rin po yun dyan. Yung overlooking na yan. Pero sa totoo lang po nung panahon na pinadecide ni Manoy, sinunog itong area na to. Sinunog po siya. Kasi talagang napakarami po nitong damo nung panahon. Nga lang yung pagsusunog ay mali yung naging sitwasyon dahil yung iba pong nyog ay nasalantao. Pero buhay pa naman po siya. Marirecover pa naman po yung mga yan. Ayan. Pupuliduhin na lang po siya para po matamnan ulit ng bago. Ayan po ang area, oh. Sa bagay, nung pong panahon kasing inalok ito sa akin ni Manoy, hindi ko po ito napasok dito kasi sobra talaga siyang madamo. Yun yung naging pamamaraan niya ng paglilinis. Yung ganitong sitwasyon. Pero ayan, ang ganda na po nung area, oh. Oh. May maisan po siya. Kamuting kahoy. Okay guys, tinawagan ko si seller. Kabababa ko lang po ng tawag sa kanya kasi medyo ako'y nahiwagaan dito sa area. Ano po? Dahil talaga pong nasunog po daw pala talaga ito. Nadamay itong area na to nung tag-init. May nagsunog na kalapit. I don't know kung nagsunog or whatever. Nadamay po itong area. Pero napaganda naman po siya. Kahit yung ibang mga nyog ay nasalanta, napaganda naman po siya kasi nga po ay nalinisan po ng husto itong property. Kumbaga po ay kunting-kunti na lang po ito na kunting linis na lang po ito, tatabasin na lang, tatanggalin na lang po yung mga kahoy-kahoy na yan, na mga nasunog, na mga namatay, okay na po siya. Ito po ang area, napakaganda po ng area dito sa taas, ayan. Ayan po ang property ni Manoy. Yan po ay pinahasikan niya, palay po yung nandiyadyaan sa side na yan. Ayan, mga palay po siya. Then may mga mais din pong tanim. Ayan. Basta yan pong naiikutan na yan ng aking camera, yan po ay kasama sa 3 hectares na ipinagbibili niya. Ano po, pasensya na po kayo kasi talagang hindi po maiwasan yung ganon, lalo na po at pagtag-init at may nagsunog. Kaya nga po bawal po talagang magsunog pagka nagtatag-init. Pagkatag-init kasi nga po ay kumakalat yung apoy.
tulad po nito, may maganda rin naman pong napuntahan yung pagkakasunog kasi nga po naging maganda po yung area, nakita po yung lupa dahil talaga noong panahon na inalok ito sa akin ni Manoy na ibenta, halos po ay lagpas tao po ang mga damo dito. Sobra po talaga, hindi ko po ito kayang pasukin nung panahon na inalok to sa akin ni Manoy. Ayan, yan po yung kanyang palayan. Yan, kasama po yan sa 3 hectares. Ano po? Ayan po siya. Marami po talagang nasalantang nyug. Oh, ayun. Ayun pa po yung mga nyug na nasalanta. Oh. Kasi malaki po ang 3 hectares. Malaki po itong area na to. Ayan, talagang medyo po na talaga ng husto yung mga damo niya. Ayan, talaga yung mga yung mga kahoy na mga inabot ng sunog, oh. Pero yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, napaganda rin po. Dahil ayan, nung pong nakaraan, hindi po nila mataniman to, hindi po mapalinis si Manoy kasi nga po ay mahal magpalinis ng property. Mahal mag-upa ng magtatabas. Kaya napaganda rin po yung pangyayari na yon na nadamay siya doon sa sunog. At least nalinisan po yung kanyang area. Ayan. Tatanggalin na lang po yung mga kahoy-kahoy na yan na mga nasunog. Ayan po, dami pong nasalantang nyug, oh. Pero re-recover pa naman po yung mga yan. Kasi may mga buhay pa naman po siya. Re-recover pa po yan. Sus Mariosep. Pero talagang noon po, hindi ko po ito maabot. Hindi ko po ito napuntahan. Napakaganda po. Oo. Ang ganda po nung shape nung lupa niya. Nakakatanggal po ng stress. Ayan. Ang ganda po talaga, oh. Oh. Ayan pong labak na yan ay kasama pa rin po siya. Siya po ay patalibis dito. Ano po? Ayan, patalibis po yan. Yan naman po ang kagandahan sa isang talibis. Kasi, ayan, pag nagtanim ka ng palay, ganyan ang itsura. Ang ganda-ganda po niyan pag yan ay namunga na. Pag yung palay na yan ay lumaki na siya ng malalaki, tapos ay mamumunga na, ang ganda po niyan. Pero pagdating po doon, sa pinakang tuktok na yon, flat po yan. Ano po? Ayan. Ang ganda po niya, oh. Wala po akong masabi. Talagang maganda po yung area. Gulat lang po talaga ako kasi bakit ganito. Ayun, tama yung ko. Hindi si Manoy ang nagpasunog, kundi nadamay lang talaga po yung pagsusunog. Nadamay lang po yung property niya ng masunog. Ayan, kaya mahirap din po talaga pagka gano'n na ka na, magsusunog ka ng mga damo-damo, tapos ay makakaapekto po sa ibang mga property. Buti kung property mo lang, ay pagka po kumalat ang apoy, talagang damay po ang lahat. Ang ganda po, oo. Konting linis na lang po nito, konting tanggal na lang po ng mga yan, yung mga kahoy-kahoy na yan na nakatayo ng mga nasunog. Okay na po ang area, maganda na po dito. Ayan, dito po ang maganda magtayo ng bahay. Bali po, 2 overlooking po yan. Yung nasa bungad, commercial lot. Then yung sunod, medyo tambakin. Then sunod po ay pa-overlooking. Then ito po ulit, ito pong nasa likod, ito pong tinaniman nila ng palay. Ano po? Ayan. Basta yung kinento ko po sa inyo kanina na ito po ay 30,900 something. Malinis na malinis po ang titulo nito. Nakapangalan po mismo kay Mano yung titulo. Electronic title po talaga siya. Yung latest na titulo ngayon na kulay green. Yung 3 hektarya lang po ang ibibenta niya. Ititira po yung 900 square kasi may napangakuan po siya na bibigyan niya nung 900
nung lote doon at magbabahay din daw po siya dito ng kahit maliit. Then sa unang option po, siyang magpapatambak nung likod nung may bahay sa 6M. Pero po kung hindi nyo na po patatambakan, sagad po siya hanggang 5M. Ano po? Yun po ang sabi ni Manoy. Ayan po, kita nyo naman po yung area. Maganda yung area. Meron din pong kinahinatnan, o magandang kinahinatnan yung nadamay sa nasunog yung property, kasi nga po ito nga pong property na to, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po ito mapasok dahil ang damo po dito ay hagpus ko, na hindi lang po talaga siya basta damo, yung po talagang mga nakakasugat na damo. Ano po, yun po ang nandito sa area. Yun, may isa rin pong naging magandang kinalabasan yung nangyari. Ano po? Buti na lang po at wala na pong ibang nadamay na property. Bali, dalawa lang po. Yung isa na nag-umpisa ng sunog at saka po itong kay Mano. Yun lang naman po ang nadamay dito. Kasi silang dalawa po ang magkatabi. Then, ang source po ng tubig niya ay sapa na hindi natutuyuan. Then, napakaganda po doon sa harap na magtayo ng negosyo, kung ano man pong magandang negosyo doon. Pwede po na ito ay taniman ninyo, itong likod na to ay farm. Then maglalagay kayo doon ng tindahan kung ano ang mga na-harvest nyo dito sa farm. Yun din, dyan din ninyo sa harap ititinda or ibibenta yung mga produkto. Pwede din po kayo dyan ng gasoline station, pwede din po kayo dyan ng kainan, kasi nga po sabi ko po sa inyo, siya po ay Andaya Highway. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 3 hectares along National Highway. Dalawa po yung option ng presyo, isang 6M at saka isang 5M. Sa 6M po ay siya magpapatambak, sa 5M po ay siya ay net. Malinis na po yung property. Ayan, may mga tanim po siya. May mga mais, palay, kamote. Yun po ang nasa area. Medyo po siya pa-overlooking. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching!